Kini ang 92.7 FM York Radio. York Radio, ang tingog sa paglaom. Kini ang 92.7 FM Hope Radio. Hope Radio, ang paglaom paglaom. Ang atong oras pagkapaglaom, alas 10:47 ang takna sa kaudtuhon o nintak na ani-ana kita sa turmanon, ikaw ang kasayran. Okay. Ay, buntag mga kaigsunan sa atong yuran sa katawhan kinang inyong ubos nga alagad Eric F. Fustiniani dini kauban nato ang atong guest speaker karon nagrepresent sa Batu Police Station mga kaigsunan. Apan sa dili pa kita magsugod ni ana ari sa kita sa atong mga pinisik nga mga balita. Nikabat sa 1,369,875 pesos ang nahatag sa mga tupad beneficiary ng lungsod sa Ilongos kaniadtong adlawng Lunes. 281 ka mga beneficiaryo ang nakadawat sa 4,875 matag usa niini diin ilang gihaguan sulod sa 15 ka adlaw. Ang mga beneficiaryo sa tupad program gilangkuban sa 19 ka mga barangay ng lungsod sa Ilongos. Sa laing bahin sa samang higayon midawat usab og oven o toll cakes ang 18 ka mga beneficiaryo sa barangay San Antonio nga gibansay sa tisda sa bread and pastry nga panginabuhian. Sa Matalom Leyte nasakuti sa kapulisan ang usa ka 33 anyos nga lalaki dito sa Sitio Lumboy, barangay Tag-Os sa Matalom Leyte. Ang nadakop mao si Noel Costillas Corban, 33 anyos fish vendor. Ang nakuhaan kaniadtong mga miaging adlaw nining simana og duha ka gagmay sachet nga gituoang dunay sulod nga ginadiling drogas. Lakip na niini ang napalit 500 pesos nga mark money og tulo ka bugos money gigamit isip bypass money og 120 pesos nga cash money. Sa regional nga balita, usa ang patay ug usa ang angol sa illegal drugs operation sa kapulisan sa Argao, Cebu. Nahitabo ang insidente kagahapon pasado alas 5 sa buntag dito sa Sitio Sinimbahon, Barangay Kulawin. Ang napatay na ila nga si Johnny Antilion, hingkod ang panuigon lumad nga taga Bukidnon, dunay kapuyo. Sa taho sa kapulisan sa Argao, dunay duha nga nakaikyas o gituang angol kay matud pa may patak sa dugo sa giambakan nga pangpang. Mao kadto ang atong mga pilisik nga mga balita nga hatod kaninyo sa 97.2 York FM. Welcome sa atong tulumanon ni mga higayuna atong takna. 56 minutos usa moabot ang alas 10 ning kabuntagon. Sa atong pagsugod sa atong tulumanon, atong dawaton diri si Police Lieutenant Rino Dante, ang Deputy Chief of Police sa Batu Police Station ning lungsod sa lungsod sa Batu ning lalawigan sa Leyte. Ako sa i-acknowledge diri sa technical side, akong kauban karon si Pastor Louie Montibon Mahait, ang atong station manager. May buntag nimo Police Lieutenant Rino Dante. May buntag, kumusta naman ang atong kinabuhi? Sa dito ko mo sugod na ako din karon kay gipada ako sa ato nga acting chief of police sa Bato Police Station nga si Police Major Jason P. Barbarona. Isip ako ang iyang ikaduha, ang deputy mga na ako din karon isip tubag sa angyo ni Brad nga usa ko sa guest karon lawa diri sa York FM.
Okay, maimbuntag niya ito o ni Police Major Jason Valbarona. Dagang kayong salamat mo sir nga wala gyud mapakyas ang akong invitation diya sa Bato Police Station, Bato Police Station bisan pa man tuod wala ka makatunga, at least nagpadala ka og representante, walain kundi si Bro Rino Dante. So, usa kita mo padayon na sir no. Ako isang ikuaning public service announcement kung kinsa man kadtong nakapunit o gasipi, Redmi 90 color dark blue, transparent casing nya na ay sticker sa likod. Nahulog ni siya gikan sa lungsod ug highway padulong sa Bless. Palihog ni og uli kay gamiton kini pang online class sa ako anak. Gikan kini ni Del Red mga kaigsunan. So kung kinsa katong nakapulit, dunay malamong kasing-kasing palihog pag uli ni ini. Ilabi akong duna pa'y konsensya ang nagkapulit ni ini. So, sir, ano kita sa atong mga topic no nga atong angay hisgutan. Kumusta naman sir ang Bato Police Station, sir? Sa pagkakaroon as of this time, ang atong peace and order situation sa Bato is normal, peaceful. Since naaman kanuna ning atong police visibility na ang atong checkpoint na ang among pads natay pads sa terminal, bus terminal ug naputay pads ngadto sa atong port area. Not only naputay mga katong gitawag beat patrol na naka-assign sa ilang designated area. Na ato nasa Geneva, na mismo sa ato terminal natin mga beat patrol na naka-assign. So sir, how about sir sa mga trade mga panghitabo sir dili sa kadalanan sir? Kumusta naman sir sa inyong area of jurisdiction? About sa matawag na to vehicular accident or incident, minimal ra. Bisan tuod kung daghan ang mga motorista karon, pero minimal ra ang mga incident nga hitabo diin ang maong insidente mapadong ra sa amicable settlement. Pero bisan niana tungod sa kadaghan na karon sa ato mga vehicle labi na mga motor sa among checkpoint amo yung giimpusar nga mangita mi sa ilang driver license. Din gani sa among pag-check nila nakahatag jud mi og citation ticket nga moabot og mga 13 kabuok violator driving without license with corresponding citation ticket, municipal citation ticket. Ilan man po ang penalty na nila sir? Subok ko to landungon kay tag 500. Dako yun. 500 ang kada ang violation. Mao gani nga ang uban di na lang gid moagi kay dako-dako mga atong fines. Sa may kasagaran nga ma-involve sir sa mga vehicular accidents sir diya sa lungsod sa Bato. Naglabi ba niini ang mga minor de edad o katong mga walay lisensya? Ang kasagaran nga mga yung usual nga mahitabo kanang labi na karong weekend, Sabado, kining Domingo kay mamani nga ato laging nandan nga kanang nandan nga ang mga tao mga naog daghan ang motorista kasagaran ang mga wa ko makakuha nga natay kining minor de edad ang kasagaran kanang posible mangutay breath analyzer mamaganin nag-request mi sa ato LGO mo palita na karon may pusar na to ng driving under the influence of liquor. Kasagaran madisgrasya posible good under the influence of liquor mo nang kami nang kamot mi nga makapalita na para makaimpusar ta na nga balaod kay na may balaod ta na nga kadtong mga
na disgrasya kasagaran ko sa disgrasya karon di lang kay sa kanang gitawag og reckless kanang wa tuyo kasagaran jud posible nga nakainom gud sila labi na ning Domingo ug Sabado kay mao ni ang tabo namo diri sa bato daghan ang mga tao posible nga mo hinungdan nga natay insidente pero dili minimal ra di kay ingon nga serious mga minimal ra at least sa kasimana na usa ana. Kung atong ikumpara sir ang natala nga mga vehicular accidents sir atong tuig 2020 to 2021 o karong previous year 2022 from January until now mga pila ka ang nabutang sa inyong record sir sa Bato Police? Di ko ka kung anong exact jud nga figure. Ato lang ibalik katong pagkahuman sa audit na makita nato nga ang karsada busy. May mga ato nga time from December to naatay mahitabo every week na adyoy ibutang nato na mga 5 incident nga di gali taga ato kay kasagaran ang nangari taga sa Leyte kay wa kuno signal dito mga ner sa ato mo to ato tanaw na tong karsada busy ka so ato nga time. Bisan gani diri sa Ilongos mao man sad atong time grabe ka tao. tao. Nga naazoy mahitabo nga disgrasya atong panahon na tungod sa ka-busy sa atong dan. So sir, kani ang kumusta naman sir gani inyong information drive sir sa inyong mga programa diha sa kapulisan? Naatay mga information drive weekly at the same time ang atong WCD personnel nasa daily. Kami na may information drive mahitungod ining LCAC weekly ni kanang gitawag og and local communist conflict LCAC. Matumis kada barangay at least murag nahurot-hurot na mo ang 32 barangay murag ang island barangay na lamang island sa Dawahon murag wa na mo kay murag manugwa dito kay kining LCAC code more on adto ni sa mga mountainous barangay area sa mga hilit-hilit na lugar. Ug sa ato po nga kining labi na karon kining rape case ang atong mga pulisuman na nagsigita og information dissemination ni how to prevent nga mawa na gud ning mga rape cases, mga violence against women, may kasagaran information right nga among yung ihatag sa katawhan. Sa inyong area sir, diya sa lungsod sa Bato sir, daghan bang mga kaso diya sa mga pang-abuso? Adtong buwan sa dili na rima naman buwan sa November 19 natay kaso nga rape sa isla sa Duahon. Gani pag ato na mo do na misita may akong nga subok plandong nga naatay usa dinhi na preso jud na inquest na iyang kaso. Gani narima na siya na nakaroon sa ato sub-provincial jail sa Ilongos. So may biktima adto sir? Kuan Minor de edad? Dili ng rape ko gihapon kay kanang namanggod ko ng against the will of hamtong ng babae. Okay. I see. So, how about aning inyong sir? Inyong mga programa sir, kabahay ni ining mga drug surrenders sir? Kumusta naman sir? Sa ato lungsod mga sa Bato natay 219 natay 219 nga PWODs. Gitawag sa una gitawag unang drug surrender sila. Karon gihinganlan na po ng PWODs. Ang meaning sa PWODs is person who use drugs. Natay gitawag 219 ug sa ato nga natay programa gitawag og
Community-Based Drug Rehabilitation Program, CBDRP. Pangunahan ni sa itong municipal Madak, chairman atong mayor, si Honorable Nathaniel Hertos, sa iyang mga konsihal, labi na sa Madak, namang ikuglingon silang Madak, nakapag-graduate na itong September 18 kung sayo, o 110 ka mga PWODs. 110. Natay variance nga mga 109 na lang. 109. 109 nga. Kini Wonder mga- ko pa ni sila. Okay. Oo. Kini mga nakagraduate na sir nga 110 nga mga PWODs. Doon na ba rin sila? Natagan ba rin sila og livelihood program sa local government sa lungsod sa Bato? Yes, kay bitap man ta sa DSWD o sa TESDA. Ang uban nga PWODs, gituluan na sila livelihood kanang panginabuhian sa manang kadtong welder, kanang kadto pang small engine mechanic o mao to yung mga gift kuan nga mga livelihood para nila. Okay. So, how about sir, sa katong wala pa sir makagraduate sir? Ang kining wa pa makagraduate, nangutana ko ni Dr. Probo, ang atong municipal health officer. Nana sila'y plano kay nagkinahanglan manig plan kay na may budget ini nga maghimo na po sila another set of training para ining nabilin ng mga PWODs. PWODs, okay. So, sir, kining mga nang-graduate sir nga mga drug surrenderers sir, padayon ang monitoring, of course, padayon ang inyong monitoring ani nila. Kining mga ni-graduate na sir, nga mga drug surrenderers, doon napabagihapoy mga napabalita sa inyo nga subli silang mibalik sa ilang naanda na nga bisyo o gimbuhaton? So far, sa ato nga lungsod nga Bato, ang ato nga mga nakahuman nga mga PWODs gi-closely monitor ni sa mga kapitan kay ako gid mismo ako inang ato palihokon ng ato badak monitoro na to kung mapamatud-an na to nga mibalik dili ni mapanuko pagdako pa na nila. So, padayon yun ang iyang monitoring. Kumusta naman sir sa inyong drug operation sir? Sa lungsod sir, sa Bato? Ang atong pag-impusar sa Malaod nga 9165 as of this year, January, the month of January, the Bato Police Station together with the OLEA, another law enforcement agencies such as the PDEA, the RIO, conducted simultaneous two operation in one day, unable to arrest and apprehend 8 persons in relation to 9165. So, pila na natala sa inyong record, sir, sa niaging tuig, sir, ang inyong na-accomplish, sir, sa drug operation ninyo, sir? Cases kay ang kaso gud di man kay ato nga operation na hitabo. Ang bypass ato there are to only 2 violator as sa bypass operation. Ang uban adto considered na sila nga kanang visiting and drug day ng uban adto. Yeah, okay. So, sir, doon na kay ikadugang, sir, parte sa mga drug surrenderers of the sa drug operation ninyo, sir? Basin doon na ko yung mga wa na ko mapangutana pero angay ninyong ikadugang alang sa kasayuran sa katawan, sir? As of this moment, murag kadtura sa ato isgutan. Okay. So, balik to sir diri sa concern sa inyong information brad sir about sa LCAC sir sa katong EO
number 70. 70. Kabahin mo siya sa peace and order, di ba? Kumusta naman sir, kay karong ko na, sining atong probinsya, ning atong rehiyon, mura magsagunsol ang patay karon mga insidente, mga kabahin na ng insurgency crisis dito sa northern part sa atong region, like Samar. Oo. Kumusta naman sir diri sir? Unsay may mga pagpangandam nga atong gihimo nga basin mukalit lang og tunga ang mga ingon anang klase sa mga gimbuhaton dinhi sa atong dapit. As of this time, months nga nangagi, ang ato nga intel operatives kauban sa mga another OLEA taga Rio, apil na ang sa Papalpa. We are closely monitoring the mountainous area if there is sightings, but until this day there is no report about sightings in relation to new communist terrorist group may tawag nila karon. No sightings, but still we have BINs, we have tanods, we have naatay gani gitap na ko ang grupo sa Guardian nga aktibo na itong monitoron kung naam kay presensya ini mga CTG na to, communist terrorist group. So mas maayo noon sir kung ingunana aron magpabilin ang kalinaw sa lugar sa lungsod sa Bato sir. Dirito sir sa kalihukan sir diya sa kadagatan sir. Kumusta naman sir? Yung napabay nagpadayang gihapon niya nga mga illegaling nga nagahimo sa ingon? Sa ato pag-impusar sa balaod may tungod sa dagat, labi na ining pag-preserba sa ato kalikupan, ang kaming kapulisan pinangunuhan sa atong Chief of Police, naami aktibo nga nagmonitor na atay galing akong nag-propose ko nga ato i-activate atong fleet. Kanang fleet is fishery law enforcement team aron pag-monitor, and then kung magali makuha nga na-violate ato sila dakpon. Ang medyo ba gihimo sir ang lungsod sa Bato sir o pag-roving? Yes, natay gitawag og sa roving patrol, seaborne patrol. Okay. So wala pa yung mga nadakpan. So far negative tao. Okay. So kining implementation ninyo sir about sa COVID-19 protocol sir, kumusta naman sir? Since nga kini ko bang problema lagi ning COVID-19 na to, ang pag-implementar na to sa minimum health protocol, sukad pagsugod gani subo kay palandungon kay amo gigamitan jud og municipal ordinance na atay na total nga 45 violators pag-impusar na mo ining sa minimum health protocol paggamit ining face mask. O naami na dakop nga 45 ka violators with corresponding kanang na sila citation ticket. Pila mo po lang ng penalty sir sa mga milapas sana sir? Loy gani nandungon kay tag 500 lagi. Ang uban gani among gikihaan na nagani nagali ko yung moabot nga hearing karong February 17. May tungod ra ining face mask kay wa jud sila mo plead guilty. Mo ba gid mo fine? May fight sila. Okay. Mautong nakihaan na lang yun. Kaya wala sila. Amo man silang kihaan kay para makuha sila nga wa ta mag kanang ang ato pag-impusar dili kay ingon nga mura ra tao kanang take for granted. Ato jud gamiton kung unsa ilang gihimo nga mga ordinansa. Okay. So ang padayon niya nga sir about aning sa COVID-19 bakunahan sir, kumusta naman sir? Ang atong
bayanihan, bakunahan, national COVID rollout. Ang part 3 nagsugod din natong February 10 and then it was extended until February 18. Gani nangutana kong Dr. Probo nga atong Municipal Health Officer nga nagsige na sila. Nagsige na. Okay. So, kumusta naman sila mga kaso dito, sir? Ang ato may tungod sa mga case sa COVID ng utana ko base sa ihatag informasyon ni Dr. Probo. From January to date, natay 41 cases but only 2 active cases. Duharay aktibo nga kaso. Ang uban 39 okay na. Okay, sana ako na. So, in all, sir, pila ka mga total cases, sir, ang nadangat naman, natala diya sa Batu, sir? 41 cases. 41, all in all. Okay. Only 2 ang active cases. Sa karon? Yes, Santangan. yes. Okay. So, sir, kining kabahin naman po, sir, kay nagsugod naman ang campaign karon about sa eleksyon. Kumusta naman, sir, kining inyong gipahigayon COMELEC checkpoint, sir? Pagsugod jud sa ato kanang election period last January 9 natay schedule checkpoint na putay random simultaneous checkpoint every 5 o'clock. Natay checkpoint even in the evening from example from 12 to 2, from 10 to 12 sa pag-impusar nato watay na accomplish, but in the other side the Bato Police Station has apprehended a person in possession of firearms, and subsequently we filed in violation of RA 10591 in relation to Omnibus Election Code for violation. So, sa inyong mga gihimo, sir, nga checkpoint, sir, marandom na siya o ma-community checkpoint na siya, kumusta naman, sir, ang inyong pagpaygayon? Doon na ba mo yung mga nakuha? Sa ato, visual naman ang pulis. Gani ang uban naka-encounter gapon mga kauban nga kanang moreklamo gud nga ngano kunong iparol out pa ang ilang window nga ang pulis is only visual ra igora mulantaw kung naaba. Pero sa ato gud namon gud ta gigisubay pod nga kanang implementing role nga hangyoon na to in courteous way nga iparol out ang kuan ang ilang window and then hangyoon nga pasigaan ang ilang sa cabin. Aron makita ta nato kung unsa jud nasod kung wa sila gida nga mga illegal. Pero as long as pagsugod from January 9 to date, wa patay na kita nga mga negative pa. Ayaw ko mauna. At least ang katawhan, nagpasabot lamang nga nakasabot sa inyong gihimo nga checkpoint. Ikadua, naibaw sila kung unsay mga balaod nga nahisupak o wala mahisupak. Kay wala mamuhi kaplagan, nagpasabot lang nga ang tao aware. Yes, aware na. So, maayo noon sa maong mga tao, sir, sa mga report, sir, o kalambuan diha sa inyong lungsod, sir, maayo ang pagdumala sa inyong kapulisan diha sa inyong area of jurisdiction. So, ang atong takna mga kaigsunan, 22 minutos suman makalabayang alas 11 ning padung na sa kanton. Sa dili pa kita mo padayon sa mga hisgutan ni Police Lieutenant Rino Dante, ang Deputy Chief
pulis sa Bato Police Station ning lalawigan sa Liti. Ato usang atagan og pagtagad kini ang gipabot kanato nga mensahe pinaagi sa Messenger Municipality of Ilongos Liti. Tagalog po ito. Baka po may makakilala pa kay tatay. Nakita ko po siya sa may San Ildefonso Church na Botas City. 10 taon na daw po siyang nagpagala-gala dito sa Maynila buhat nung niloko sila ng recruiter na pinangakuan sila ng trabaho na hindi naman nagkatotoo. Ang pangalan ni tatay ay si Prospero Gonzales. Yang natauhan June 18, 1963. Ang address niya, Ilongos, Southern Leyte. Actually, ang Ilongos hindi sakop ng Southern Leyte, kundi Northern Leyte. Boundary ng South at North. Okay. Ang mga anak ni Tatay Prospero Gonzales ay sila si Chofilo Gonzales Jr., J.R. Gonzales o Burley Gonzales. P.S. Matino po ang pag-iisip ni tatay. Gusto na nga niya daw makauwi sa probinsya nila. Pag-alagala lang po daw yung si tatay at ang sabi niya sa akin ay madalas siya sa may Blumentritt at doon natutulog. Naawa po kasi ako sa kanya at binigyan ko siya ng konting halaga para may pagkain. Siya habang ini-interview ko na rin at doon ko napagtanto na matino ang kanyang kaisipan at gustong-gusto ng araw talaga niyang makauwi sa Leyte. Patay ng araw ang asawa niya at meron nga siyang 3 anak. Hinahanap ko ngayon sa Facebook ang mga pangalan ng kanyang mga anak, subalit hindi ko pa nakikita. At may mga kapangalan sila pero hindi naman po taga Leyte ang mga nakita ko noon. Sa tingin ko po ay nagsasabi naman siya ng totoo. Ako nga po pala si Arnel Santiago, taga Navotas City po ako. At sa mga nakakakilala po ay maaari po kayong kumontak sa aking contact number na numero bilang 0963-2157151. Baka po sakaling may makakakilala. Maraming salamat po. So, uulitin ko po itong isang panawagan mula po sa ating kaibigan, mula kay Arnel Santiago o Nel Santiago na nakakita kay Tatay Prospero Gonzales. Kung mayroong mang nakarinig o nakaila, aning iyang mga anak ni Tatay Prospero Gonzales na sila si Chofilo Gonzales Jr., J.R. Gonzales o Granny Gonzales, palihog lamang po sa pagpaabot kanila ang ilang amahan taod-taod ng tuan sa Manila di ingon o matud pa nga nabiktima sa illegal recruitment kabahin sa pagpanarbaho. Kani nagpadala og hulagway diri si Arnel Santiago. Hindi ko maano kung makikita ba, parang hindi yata. Labo ano? Oh. Pero baka sakali may screenshot nila at ma-identify nila. Ito po yung hitsura ni tatay. Oh, kung sino pong nakakakilala, maaari lamang pong ipalam sa kanila dahil siya po ay sinasabing taga-bayan ng Ilongos. So, ating oras, mga kaigsunan, 26 minutos, suman makalabayang alas 11 ning kaudtuhan. Padayong kamang naminaw sa atong tulumanon, kasayuran sa katawhan, News and Public Affairs Program. Inyo kining mapaminawan matag adlang Domingo sa alas 11, ang takna nga na sa alas 12 sa udto. Kini ang inyong ubos nga alagad, si Eric F. Ostiniani, natong gikauban karon si Police Lieutenant Trino Dante, ang Deputy Chief of Police, Bato Police Station, mga kaigsunan sa Bato, Leyte. Ubaron sa nato diri atong station manager nga si Pastor Noe Montibon Bahay. So sa mupadayon kita sa atong mga isgutanan uban ni Police Lieutenant Dante Rino. Sir, sinsya na sira, medyo cut na ko kadyo kay tungudan ng importante kayo nga public service announcement. So padayon kita sir. Usa pa ba yung mga atong ikadugang sir about sa inyong mga kalihukan niya sa inyong kwerpo sa kapulisan, sir?
nagapunta naman gapoy nagsigi gapon meaning gitawag atong bayanihan katong in part sa LCAC na atay mga programa giving food pack, and then naputay programa nga gitawag og pagpagkaon feeding sa mga as part sa LCAC na siya. Okay, sir. Nag-isgot man mo about sa feeding program, sir, no? O kadalasan sa inyong gipakuanan niya itong mga tinulan o talagang mismo ang katawan mismo sa matag lugar o matag baryo? Ang mutap mi sa barangay officials, and then ang mga bata nga mga elementary mo among recipient ng atong feeding program. Okay. By the way, sir, diyan sa Bato town, sir, doon na ba gi-open diya, sir, nga face-to-face class? As of this day, ang BIST murag naana sila limited face-to-face kung wa ko masayo. Pero ang sa uban murag wa pa. O ang BIST pa murag na sila face-to-face, limited face-to-face. Okay. So, sir, balik kita sa itong mga topic na magigisgutan kaganiha, sir, no? Unsa may mga mensahe o posibleng mensahe nga ikapadangat ninyo, sir, kabahin ini bitong mga drug surrenderies o kabahin ini mga nadakpan ninyo, sir, about sa drug operation, sir. Ang inyong mensahe, sir, alang sa kasayuran ngadto sa katawhan sa lungsod sa Bato. Ilabi na mismo ngadto sa mga nagbuhat ni ining klase sa mga buhaton. Sa sumala sa kung kami lang may imbitaron sa kada baryo o labi na sa pagmonitoring ining ato mga PWODs or katong mga wa manurender kay kasagaran god na ay nagreklamo nganong sila ra kunoy kanunay namong ipatawag. Naa pa man kunoy uban diha. Amo silang giingnan nga adyaw mo ka problema ana hatagi may impormasyon kay ato nang lihokon dili may magpanuko pagdakop ana nila. Labi na kung matud-an na mo nga sila naglihok o nagbuhat og dili maayo may tungod ng illegal nga drugas. Sakto man inyong game, sir, kay siyempre gisubman po kayo mo dawat mo og feedback unya way kasiguruan ang wato kay bawo nga basin agatong naghatag og feedback dunay kasuko o dunay unsa pa diya ang kasino inundan nga gipadangat di mo istorya unya isig mo bayad dako na lang diretso, di ba? So himuan ginato na natay validation nga himo na natay ka ang atong intelligence officer ana nato na conduct sud og either test buy or either a case build up kung sa katinuod ang maong impormasyon nga gihatag nila ang maong taho. Okay, so atong takda mga kisunan 31 minutos kung makabayang alas 11 ning kaudton sa dili sa atong pagpadayon mo ani usa kita sa atong break time kon pagpaila sa atong radio station. Kasayuran sa katawhan, programa alang sa katuluban sa mga informasyon, update sa mga pa live sa UKFM. Pag-andang linggo alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kasayuran sa katawhan. Kini ang 92.7 FM York Radio. York Radio, ang tingog sa paglaom.
kanimo sa pagsuporta sa 92.7 Yoke FM Radio Ministry pinagi sa sponsoring program sa mga libro ngadto sa katilingban, mga libro sa character building, mga giyas panlawas, war against drug, how to stop smoking o uban pa. Nakasponsor ka sa Yoke FM Radio Ministry o nakatabang ka sa paglambo sa katilingban. For more details, contact 92.7 Yoke FM Management. Kini ang 92.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanang paglaom nini masamog o walay kasiguruhan nga kalibutan. Oras na to mga kaigsunan, 33 minuto sa malmakalabayang alas 11 ng kaadtuhon. Padayon ka mong naminaw sa atong tulmanon kasayuran sa katawhan. Inyong mapem naman, matag adlang Domingo sa alas 11 hangad na sa alas 12 sa udto. Kini ang inyong ubos na alagad akong subliyon. Ako si Eric F. Ustinyali, ang extension manager atong kauban karon dili sa technical side. Wailain kundi si Pastor Noe Montibon Mahay. Santa nga atong guest speaker karong adlaw mao si Police Lieutenant Rino Dante, ang Deputy Chief of Police Batu Police Station sa Batu Leyte. Sa dilip na tamo padayon, siguro ako sang kuanan si Pastor Noe kung doon na ba tayo mga kuan diya ang sa atong mga suking tigpamilawan o maglalantaw sa live stream. Okay, so atong pasalamatan ang atong mga taga Iligan City, no? Doon na sila karon diri, nagtampo sila sa ato. Doon na po tayo usas sa ato usab nga membro sa atong Philippine National Police diya sa Maasin City, si Sir Agapito Sufficiencia. No, na karon siya namin naglantaw siya sa ato karon. Ug si Nanay Leah Poblador from Iligan City. O kauban sa Police Lieutenant ni siya, sir? Si Juan Sufficiencia. Sufficiencia. Taga Maasin City na siya. Lantaw siya to. O Nanay Leah Poblador from Iligan City, maayo ning inyong programa kasayuran sa katawhan from Iligan. Okay, daghang salamat imo Pastor sa imong pagpadangat sa ere kabahin sa mga atong mga maglalantaw karon diha via live stream sa tulumanong kasayuran sa katawhan News and Public Affairs Program. Usa na ko balikan si Police Lieutenant Rino Dante, ako sang ipalusot kini usa ka pahibalo padayon ang COVID-19 vaccination ning lungsod sa Ilongos gikan sa Lunes ngadto na sa Biyernes. Ako kining gisibya karon dinhi sa kanginan gumikan kay matag karon ug unya nagpusot-pusot ang akong mga text ngadto sa akong cellphone nga mga pangutana apan dili na ako matubag diha dayon. Kadalasan di gyud ako matubag gumikan kay sa tinuod lang panagsalagid ko mag-load. Sa usa ka buwan kausar gid ko mag-load. Mao gyud tinuod diha. So pero dili makawang ang inyong mga gipaabot nga pangutana kay tubagong ko gyapon kini via sa akong gikuptan o gi-administer nga Facebook account o mismo dinhi sa tulumanong kasayuran sa katawhan ako usab kini nga isibya sa makaron. Ang padayon nga COVID-19 vaccination ning lungsod sa Ilongos gihimo kini nining mga buwana ngadto na sa Lunes ngadto sa Biyernes ug ang mga gigamit nga vaccine sa pagpamakuna mao ang Sinovac, Pfizer, AstraZeneca ug Moderna. Sa nangutana kabahin adto bitong yung usa ka klase sa vaccine? Yung Johnson ba to? Wala na po yung available ana diri sa lungsod sa Ilongos. Ang COVID-19 vaccination o mass vaccination abli kini alang ato sa first dose, second dose o booster shots. Katipong nangutana kabahin sa walk-in pwede ba? Pwede. Kayo ang walk-in. Bisan pagkamot taga Matalom, Hindang, Inupakan o Batu Leyte. Samtang karong umalabot nga adlaw Miyerkules, pitsa 16 ng bulan sa Pebrero tuig 2022. Deadline sa registration sa mga bata nga bakunahanan
gikan sa nang pagidaron og 5 anyos ngadto na sa 11 anyos diin ang gamiton nga vaccine mao ang Pfizer. Ang requirements sa mga bata nga 5 anyos ngadto na sa 11 anyos nga bakunahanan mao ang ilang birth certificate. Si kinsa katong dunay mga anak nga nagpangidaron og 5 anyos ngadto na sa 11 anyos palihog sa pag-adto sa inyong tagsa-tagsa ka barangay o BHW aron malista ang inyong mga anak nga bakunahanan. Ang schedule sa pagpamakuna sa matag barangay magdepende sa gidaghanon nga malista sa magpabakuna ng mga bata. Himuon ang pagpamakuna by barangay, din ang mahimong vaccination site anaa mahimutang sa Municipal Gymnasium ning lungsod Ilongos. Sunda lamang kanunay ang mga musunod pang announcement kabahin niini alang sa mga barangay nga ma-schedule unya sa adlaw mismo nga vaccination day. So padayon kita, Dr. Rina, atong balikan mga gisunan si Dr. Rina naman, si Police Lieutenant Police Lieutenant Rino Dante nga diin mo atong guest speaker karon sir. Doon na pa ba tayo mga angay hisgutan sir nga angay masayran sa inyong katawan diya sa lungsod sa Baton? Ako ning ipahibalo nga naanata sa election period, and then bisan ang Ilongos, ang Matalom, especially ang Bato, nagkandak na tag daily checkpoint. Ako hangyo sa ato mga labi na sa Bato, Batuhanon o sa mga mulupyo silingang mga lungsod nga mo kooperar lang ta namo kapulisan kay kami naningkamot ni nga we will in courteous way nga dili mo maiubos ang amo nga kooperar lang ta ang tanan anang atong gahimuon nga mga checkpoint adlaw o gabi. Okay. Wala ka ba'y bation? Gawa sa imong closing remark? Awa na. Brad. Negative na, sir? Ang imo dahing pamilya? ang akong pamilya nga tuwa sa inupakan, akong anak, o mayong inyong tatay karon na naririyo sa guest diri sa UFM kauban ni Brother Eric, sa akong kauban sa kapulisan, especially sa among hippie na si Police Major Jason Balbaron na salamaton ko nga nakaabot ko diri karong adlaw. Daghang kayong salamat nimo, sir. So sa ngalan na lang sa atong guest speaker nga si Police Lieutenant Rino Dante, ang Deputy Chief of Police sa Bato Police Station, Bato Leyte. Sa ngalan usad sa atong station manager nga si Pastor Noe Montibon Mahait. Kini ang inyong ubos alagad nga si Yaheric E. Pustinyani nga magabilin kaninyo nining maong minsay. Ang ayong hubgon sa mga ginikanan ng ilang mga anak nga mahimong isog sa baruganan alang sa kaayuhan o pakigbisog kontra sa dautan. Mayong udto mga igsoon. Bati ang tulong sa katawhan sa UFM hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.